Sa panahon ngayon, tuluyan ng bumulusok ang sangkatauhan sa kaguluhan. Ang paglusob ng mga halimaw ay hindi na itinuturing na emerhensya, isa na lamang itong pang-araw-araw na nakasanayan. Ngunit nang halos mabura na ang mundo, isang himala ang nangyari. Isa-isang nagising ang mga tao na may kakaibang kapangyarihan, naglalabas ng mahiwagang aura na kumikislap sa iba't ibang kulay. Ang kulay na iyon ang nagtatakda ng lakas, asul ang pinakamahina, pula ang tugatog. Isang tandang hindi maikakaila sa rank na kapangyarihan, gaya ng tawag ng Manoa crowd. Ang mga nagtataglay nito ay tinawag na mga bayani, huling harang sa pagitan ng natitirang sibilisasyon at ng mga halimaw na patuloy na sumasalakay. Isa sa kanila, isang dalaga. Bata pa lang siya, pangarap na niya ang maging bayani. Sa gitna ng high school, nagising ang kanyang kakayahan, paggaling, isang regalong kayang magbalik buhay. Nang siya ay sumali sa Hero Association, laking gulat ng lahat, mataas ang ranggo niya. Ngunit hindi lahat ng pangarap ay nabubuhay sa larangan. Isang misyon ang tuluyang sumira sa kanya. Nilipol ang buong koponan, dinurog at pinilas. Isang kasama ang halos wala ng hininga, humihingi ng kanyang paggaling. Ngunit siya nanigas. Hindi kumilos, hindi nag-activate. Wala. Sa harap ng kamatayan, hindi niya nagamit ang kanyang kakayahan. Isa siyang manggagamot na hindi nakagamot at sa araw na iyon, tuluyang bumagsak ang kanyang dangal. Ngayon, nananatili pa rin ang kanyang mukha, ngunit nasa billboard na lamang. Isang peking ngiti ang ginagamit ng asosasyon para i-market ang pagiging bayani na parang value meal. Habang ang mga tao sa ibabay napapatingala, may humahanga, may nagtatanong kung bakit ang isang rank ay naging poster girl na lamang. Wala ni isa ang nakakaalam ng totoo, na siya'y isa ng maskot, ginamit at ipinarada bilang imahen, wala nang natira kundi ang kanyang mukha. Sa lansangan, itinatago niya ang sarili. Ayaw niyang makilala bilang isang bigong bayani. Ngunit minsang nakarinig siya ng masasakit na komento mula sa ilang kabataang di nakakaalam na naroon siya mismo. Sa hiya, tumakbo siya at bumangga sa poste. Nangingilo, nalaglag ang tingin niya sa isang kahong may pusang nakabaluktot, tila itinapon. Kinuha niya ito at napansin ang tag, Stronger. Tumawid siya ng tingin sa kabila, isang even stronger. Cat. Iyon may koneksyon. Kahit pilit, naniwala siya. Binuhat ang pusa at pumasok sa alien. At doon, nagsimula ang kaguluhan. Sa loob, dalawang lalaking sobrang heterosexual, ang nahuling tila nasa gitna ng isang eksenang hindi maipaliwanag, bahagi drama, bahagi aksyon, bahagi shampoo commercial. At mula sa lahat ng iyon, humarap sa kanya si Malwang, ang hari ng ilim matangkad, malakas, at nakasuot ng tiger-themed bodysuit na parang simbolo ng kapangyarihan o trauma. Nang makita siya, inakala nitong siya ay bagong recruit. Sa isang iglap, binuksan niya ang pintuan ng EVE na parang entablado at idineklara, siya ang bagong miyembro. Nagpumilit ang dalaga na magsalita, ang tanging nasabi, pusa. Ngunit sa titig ni Malwang, nabasa agad ang diwa ng hayop. Tinawag niya si Kiwong, dala ang jockball, protina muna bago tanong. At mula noon, nagsimula ang kanyang impyerno, biglaan, walang paliwanag, puro utos, puro pawis. At bago pa man siya makahinga, tumunog ang kanyang telepono, monster alert. Siya lamang ang pinakamalapit na bayani. Nagdalawang isip siya. Hindi niya nagamit ang kapangyarihan mula pa noon. Paano kung mabigo siyang muli? Ngunit maling akala si Malwang, inisip niyang naiihilang siya. Ang tanging sabi niya, kung kailangan mong gawin, gawin mo. Huwag ka lang magsisi. Sa maling pagkakaintindi, nakahanap siya ng lakas. Tumakbo siya papunta sa halimaw. At doon, nagtagpo ang kapalaran. Isang buwaya-like na brank ang nananalasa. Isang bata ang naipit. Sa unay natigilan siya, ngunit naalala ang mga salita. Sa huli, nakagalaw siya, na iligtas ang bata. Ngunit dumating ang halimaw, at bago pa siya tamaan, isang kamaong bakal ang bumangga rito. Si Malwang. Walang aura, walang kapangyarihan, ngunit humarap sa halimaw na parang Diyos ng laban. Tinadyakan, binugbog, pinagtawanan ang halimaw habang siya'y halos mawala ng lakas. At nang halos bumagsak, sa gitna ng kanyang luha, nagising ang apoy sa kanya. Sa wakas, nagamit niyang muli ang paggaling. Sa liwanag ng kanyang kamay, muling bumangon si Malwang. At sa isang sigaw ng tagumpay, nilabanan nila ang halimaw. Kasama si Kiwong, na may lampsheng na parang sandatang nukleyar.
Sa huli, bumagsak ang halimaw at idineklara ni Malwang, ito ang simula ng kanyang bagong kwento. Ngunit bago pa man siya makapagdiwang, ginamit ang kanyang kamay at ipinirma siya sa form ng alien registration. At mula roon, pumasok siya sa isang mundong puno ng pawis, protina, insulto, at hindi maipaliwanag na kaguluhan. Ngunit sa kabila ng lahat, muli niyang natagpuan ang kanyang lakas. At sa bawat araw ng pagsasanay, isang bagong apoy ang nabubuo. Minsan, matapos ang nakakapagod na training, napansin niyang muli siyang nakangiti. Sa tabi niya, ang pusang si Stronger, mahimbing na natutulog. Lumapit si Kiwong dala ang tubig. Sabi nito, mahirap lagi ang una, pero gagaan din kalaunan. Nang mahulog mula sa bulsa ang isang papel, nakita niyang script pala ito, para sa papel bilang kontrabida. Sa biro, sinabi niyang sayang, hindi bida. Ngunit seryosong tugon ni Kiwong, mas gusto niyang kontrabida, para mas umilaw ang bida. Sa isip ni June, kahanga-hanga ang ganitong pananaw. Ngunit biglang lumindol ng ingay sa Yewen, si Malwang, nagwawala ng insulto kay Kiwong. Matitinding salita, parang kidlat, walang kwenta ka. Kahit basang tuwalya mas malakas sayo. Imbes na masaktan, humingi pa ng higit si Kiwong. Habang pinupuno siya ng insulto, lalo siyang lumalakas. Sa dulo, naiangat niya ang barbel na halos ikabaliw ni June. Hindi niya akalain na may ganitong kakaibang samahan sa Yilin. At sa araw-araw, unti-unti niyang nakikita, may kakaibang lakas ang mga taong ito kahit wala silang aura. Isang araw, tumawag ang asosasyon, kailangan ng mga bayani sa paglilinis matapos ang laban. Pagdating nila, nakilala siya ng isang hunter. Cure girl ka ba? Nakita kita sa TikTok challenge. Pinilit siyang sumayaw muli. Tinanggihan niya, ngunit naging bastos ang hunter. Bago pa siya masaktan, dumating si Malwang. Kilala pala siya ng hunter, isa ito sa mga kabataang nilatigo niya noon nang mahuli niyang naninigarilyo. Ngayon, bayani na rin ito at akala'y mas makapangyarihan na. Nagbuga ng apoy, sinubukang sunugin si Malwang. Ngunit mula sa apoy, lumabas si Malwang, walang galos, walang takot. Isang suntok lamang, nagliparan ang lahat ng ngipin ng batang bayani. Sigaw niya, akala mo ba basta-basta lang ang lakas? Ito'y pinaghihirapan. Ang katawan ko, pinanday ng pawis at disiplina, hindi tulad ng kapangyarihang minana lang. Tahimik si June, iniisip, normal lang bang ganito? Ngunit bago pa siya makapag-isip, may dumating pang isa. Ang S-rank na si Yura. At ang lahat ay nag-iba. Si Yura, sa isang iglap, giniba ang halimaw gamit ang enerhiya. Lumingon siya kay June at mumiti ng mapanukso. Ah, ikaw pala si Cure Girl yung clone noon. Durog ang tiwala ni June, lalo na nang makita niyang si Yura ay parang may espesyal na koneksyon kay Malwang. Ngunit hindi pa doon nagtatapos. Habang nag-aaway pa ng atensyon sina Yura at Heart King kay Malwang, muling bumangon ang halimaw. At sa harap ng panganib, hindi nagdalawang isip si Malwang, niyakap niya ang atake para iligtas si June. Sa pagkabigla, muling kumilos si June. Muling ginamit ang paggaling, muli siyang nakaramdam ng silbi. Ngunit lalo itong ikinainis ni Yura na nagsimulang makipagkompetensya, kumakain ng karne na parang laban. Sa mesa, nagtalo ang mga ngiti at sulyap. Sa isip ni June, bakit ba siya naapektuhan? Ngunit sa puso niya, alam niya, muli siyang nagigising. Unti-unti, bumabalik ang dating pangarap na akala niya ipatay na. Ngunit sa lahat ng ito, may hindi nakapansin. Sa kalawakan, isang napakalaking barko ang dahan-dahang papalapit. Hindi gawa ng tao, hindi tulad ng halimaw. Isang hukbo ng nilalang, ibang-iba sa lahat ng nakilala. At sa unang pagkakataon, ang laban ay hindi lamang para sa mundo kundi para sa kinabukasan ng buong sangkatauhan. Isang bagong yugto ang magsisimula. At sa pagkakataong ito wala nang tatakas.